6, 7, 8, 9, number 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Good evening, ladies and gentlemen. Being a transgender woman is to inspire other people and to do good things to everyone. Because I always think that the most beautiful assets of being a transgender woman is not just a head full of knowledge. It should be the heart that is full of love and respect, ear that is ready to listen, and hand that is willing to help other people. Good evening. Pagrespeto, pagmamahal, at pag-aruga, yan ang advokasya ko para sa Golden Gays. Dahil lagi natin makatandaan, ang mga Golden Gays ay unti-unti nang kinakalimutan, pinapabayaan. Ngunit lagi natin makatandaan, tayong mga LGBT ngayon ay naranasan na natin ang maging malaya, tanggapin ng lipunan. Kaya bigyan natin sila ng maikli o unting pagrespeto at pagkilala. Dahil sa isang bagay na aking ilanatag, ito po ang magkaroon ng bahay aruga ang matatandang LGBT. Dahil bago silang pumanaw, pumikit ang mata, maranasan nila ang may nagmamahal, may nag-aaruga, at maranasan nila ang kumain ng tamang oras makainom ng gamot. Dahil sa buhay nila, nung sila pa ay nagtatrabaho, nagpapakapuyat, sila ay walang hinangad, kundi ang iahon ang pamilya. Kaya, sa LGBT Golden Gays, magpasalamat tayo at itaas natin ang bandera para sa kanila. Maraming salamat po. Third comfort room. Bakit ang aking advokasya ay ito? Marahil ilang taon na akong namubuhay sa mundong ito. Nakabihis pang babae, ngunit ang tanong, ano nga ho ba ang nasa dalawang pagitan ng aking binti? Marami, kada CR, kada comfort room na aking papasukan, hindi ko alam kung sa pambabae o panlalaki. Saan nga ho ba ako pupunta? Pag pumunta ka sa pambabae, mambabastos ka. Pag pumunta ka sa panlalaki, sasabihin ka, manyakis ka. Ngunit saan mo ba nga ba ako lulugar? Ba't hindi po natin bigyan na pangatlong CR ang mga kapatid nating LGBT na sa ganon masabi ang tinatawag na equality. Maraming salamat po. Good evening.
In my age of 26, I have more struggle that I experienced. 16 years ago, my mother died. When I was 9 years old, I was super duper bangungot na nangyari sa buhay ko. Yes, hindi kami kayang pag-aralin ng tatay ko. Kaya naman, may isang taong umampon sa akin na akala ko ay magbibigay sa akin ng magandang buhay. Ngunit nagkamali ako. Nakatikim ako ng masasakit na salita, physical appearance. Kaya naman, nung naisip ko, when I was 15 years old, umuwi ako sa tatay ko at nang naisip ko na magtrabaho na lang, nagtrabaho ako. Almost 2 years akong nagtrabaho. And yes, pumasok sa isip ko na mag-aral muli dahil sa aking mga kaibigan. Sila ang nag-udyok sa akin na mag-aral muli. Dahil masasabi ko, wala sa edad yan, kundi nasa puso yan. Dahil kung isa sa puso mo ang pag-aaral, lahat ng pangarap mo sa buhay ay magtatagumpay ka. Lahat ng naandirito, lahat ng nasa edad na pataas na natatakot mag-aral muli dahil sa kanilang edad, huwag kayong matakot na andito ako sa inyong harapan upang magbigay inspirasyon sa inyo. And now, I'm taking Bachelor of Psychology, and masasabi kong nagiging successful ako dahil tumatayo ako sa sarili kong paa. Lahat ng experience na naranasan ko, ginagamit kong sandata upang magtagumpay ako sa lahat ng aking Good evening, everyone. My advocacy is advocacy for out-of-school youth. Marami sa kabataan na ngayon ay nagbabanat ng buto na sa halip ang hawak dapat nila ay lapis at kwaderno. Marami din sa kabataan ngayon ang nagbabanat. Marami rin sa kabataan ngayon ay kapos at hindi nakakapagtapos. So, as a member of the Rainbow community, gusto ko maging boses upang ipaglaban ang karapatan ng bawat kabataan na dapat sa paaralan ay nabibigyan ng kaalaman at magandang kinabukasan. Because always remember, ang edukasyon ay ang isang kayamanan na hindi mananakaw ng sino man. Kaya ikaw, ako, tayo, pahalagahan natin ang edukasyon at gamitin natin tong inspirasyon at huwag maging problema at maging parte ng solusyon. Thank you. One thing that comes into my mind when we say advocacy, and that is education. And it has three things: love, commitment, and consistency. Education is very close to my heart, and I believe education is the best social equalizer that help us to gain a better future. I became an advocate of education not by chance, but by accident. Simula nung narinig ko ang iba't ibang kwentong nagtagumpay pagdating sa kanilang edukasyon, at gayon din ang mga kwentong nagpasakit sa aking puso, kagaya ng aking kaibigan. Sabi niya sa akin, "Sis, hindi na kaya ni nanay at tatay, hindi na ako makakapasok ng kolehiyo." Ang salangitang iyon ay napakasakit. Kaya ngayong gabi, I'm spreading the same story to uplift and to raise awareness, most especially to the young ones na piliin nating makatapos ng pag-aaral. And I am calling out the government, the SK, and the barangay, sangguniang barangay, that we should support the children dahil gaya nga ng lagi natin sinasabi, basic rights natin ang education at dapat ang bata ay nag-aaral. Dahil naniniwala ako ng edukasyon ang susi sa ating pagtatagumpay sa buhay. Pagsamahin natin ang diskarte at ang edukasyon dahil nothing is impossible. Someone can change the world because ang lahat ng bata ay kayang baguhin ang mundo. Because I believe, gaya nga po ng sabi ni Catriona Gray, it's not the poverty that kills the dream of the child.
Unity for environment. Here at Nasugbo, we know that we have a lot of beautiful tourist spots at kailangan natin silang ingatan, lalo na ang ating mga karagatan. We need to show our unity for our environment. Kagaya na lamang ng paglilinis ng baybayin ng ating mga karagatan. We can achieve a healthier environment if we have love, respect, accept, and unity to one another. We are living under one sky. Love is our language, so let us all live peacefully. Unity and respect is our lasting legacy that we can offer to our Mother Earth. Thank you so much. Good evening, everyone. Gender identity. Gender identity is the most facing problem in our country. You don't have to try to become anyone else. You don't have to try to become this guy, this lady, or that lady. Because you need to be you, just to be you. Being authentic and being individual is more than enough. You have no right to judge one another. Human rights is a basic right and freedom that everyone deserves, no matter who you are. This includes the right to live freely, to speak your mind, and to get education treated fairly. Let us raise our flag as the LGBTQ community, and I thank you. Maraming advokasya ang maaari mong isulong. Ngunit lagi po nating pakakatandaan na ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa ang siyang pinakamahalaga. Sapagkat papaano mo maisusulong ang isang advokasya kung hindi mo makikita o matatanaw ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Sexual orientation and gender identity expression. Equality, also known as Anti-Discrimination Bill, which aimed to set into a law measure to prevent various economic, Republic Act of Immunization, related acts of discrimination against people on their gender identity expression. Gender equality is when people have their equal rights, responsibilities, and opportunities regardless by its gender. And if that thing happen, the true gender equality will become reality. Babae, lalaki, bakla, tomboy, mamumuhay, kikalalan ng pantay-pantay nang sa ganon, wala maski isang kudlit ng bagong henerasyon ang maaaring bumuhay sa salitang diskriminasyon. Good evening. I'm standing in front of you, absolutely advocating for hashtag trans rights. Our human rights is crucial supporting, uplifting transgender community in LGBTQIA+ community. Most of the transgender, bisexuals, lesbian, and gay are not totally accepted in our country. I felt so sad because I have experienced 40% acceptance while other is 60% discrimination. Kaya ngayong gabi, nandito po ako sa inyong harapan advocating for gender equality. Para po sa mga kabaklaan na mga nabubuli at nadi-discriminate ng ibang tao at ng mga kapwa bakla. Let's create a world where everyone is embraced for who they are. Hashtag love wins. Hashtag equality for all. Let's create light, courage, so they can express their individuality in the most spectacular society for each
and every day. Kapon ka, people of Barangay Balaytige. I'm here. Good evening, everyone. I'm here standing in front of you, sharing my advocacy and enlightenment people. Gender equality, also known as SOGB. Ito po ay tungkol sa pagkapantay-pantay ng bawat isa. Ito po dapat ang ating pakatutukan ngayon. Hindi lang po parte ng LGBT ang nakakaranas ng diskriminasyon, pero mga babae at lalaki din. Nais ko pong isulong ang advokasiyang ito upang ma-aware po tayong lahat na hindi po basihan ang panglabas na anyo at ang kayamanan upang makapanglait tayo ng ating kapwa. Lagi po nating tatandaan na meron po tayong halaga o we have a purpose to live in this cruel society. At kung papagbigyan mo kong isulong ang aking nabukasya, magkakaroon tayo ng masaya, pagkakaisa at punong-puno ng respeto sa ating mundong ginagalawan. Ayun lamang po, enjoy the rest of the night. We are in the world with LGBTQIA+ experiencing violence, harassment, and most of all, discriminated by people around us. And as one of the member of LGBTQIA+, I would like to spread awareness using my own little way. Respect to be respected. And if we work together as one, the gender equality that we so much hope for will be in our group. Ladies and gentlemen, always do remember na naninirahan tayo sa isang mundo. So we live peacefully and meaningful. There should be no hate in this room. Instead, let us fill this world with love, respect, and happiness. Let us remove pride and greed, and we will learn how to respect ourselves and other people. And let us start the movement with us. Let's spread love, respect, and happiness. And this will start others to recognize and appreciate for who we are. This is my advocacy, equality beyond gender. My to people of Barangay Balaytige. Thank you so much. Isa pa rin sa suliranin ng ating bansa ay ang kahirapan. Kahirapan na kung saan nagdudulot ng gutom at kakulangan sa kaalaman. Maraming mga murang edad ang nagsasakripisyo para lang makapagtrabaho para sa kanilang ikabubuhay. Maraming mga bata ang hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan ng pinansyal. Kaya ako, ikaw, tayong lahat, nasa atin pa rin ang solusyon ng suliraning ito. Kaya mga kapwa ko LGBTQIA+, magkaroon ng responsable sa sarili at magkaroon ng pangarap sa sarili. Dahil ako'y naniniwala na sa ating mga kamay ang ating tagumpay. Magandang gabi po at maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang akin pong advokasya na isusulong sa inyong gabi ay para sa mga kabataan na patuloy na nangangarap, ngunit nabibigo. Huwag niyong hahayaan ang sarili niyo na mabigo kayo sa inyong mga pangarap dahil nasa inyong harapan ang isa sa magpapatotoo ng tunay na tagumpay.
Dahil ako po ay isang paslit lamang dati na patuloy na nangangarap. Dati lang po talaga ako naglalako ng mga kakanin sa palengke. Bitbit ang aking bilao. Hindi ko po alam kung ano po ang aking propesyon na tatahakin. Ngunit sa aking sipag at pagtsatsaga, ako po ngayon ay isa na pong senior hairstylist dito po sa bayan ng Nasugbu. At isa na rin po ako sa may salon owner dito sa bayan ng Lian. At nagkaroon na rin po ako ng sariling bahay at lupa. Patuloy lang po tayong mangarap at wag po kayong sumuko. Dahil kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, nasa inyo pong harapan ang magte-testimony sa lahat ng tagumpay na aking pinaghirapan hanggang sa dulo ng aking hininga. At hinding-hindi ko po yun bibitawan. Maraming salamat po. Hindi ko po yan sinaulo. Ngayon lang pong gabi yan. Good evening, people of Barangay Balaitige. Radiance Beyond Rainbow, empowering youth to eliminate the community. My goal is to focus to empowering truth education for the youth in Barangay Balaitige and mental health support and community service for environmental sustainability. Not just for LGBT, but for the youth in Barangay Balaitige. As you are inspiring equality, remember the true empowerment comes with the unity. Maraming salamat po.